Mga kabayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik pong muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Samahan niyo po ang inyong lingkod. Mag-umpisa na po tayo, magkomentohan na po tayo. Komentohan po natin mga tambay, ito pong si Representative Kiko Barsaga ng isang distrito po diyan sa Cavite, mga kabayan. Nagpahayag po siya sa kanyang social media at alam naman po natin itong si Kiko Barsaga, mga kabayan, ay ginigipit po nila umano. Dahil nga po sa kabila po ng kanyang kabataan at bagong congressman, ay siya po ay napakatapang na binangga po ang mga buhaya, lalo-lalo po ang nagsitanda ng mga buhaya diyan po sa crocodile farm na tinatawag ni Kiko Barsaga. Kaya po siya ay nasuspinde at pilit po nasisibakin bilang congressman ng mga matatandang buhaya umano. Pero sa kabila nito ay hindi pa rin po tumitigil si Kiko Barsaga na ipahayag po ang nangyayari po sa ating bansa. Katulad po nito, ayon po sa kanya mga kabayan, ito po yung kanyang pinost sa kanyang social media at pakinggan din po natin yung isa pong balita sa kanya. Ito po mga kabayan ang kumakalat po na post po sa social media ni Congressman Kiko Barsaga. Ayon po sa kanya, mga kabayan, bagsak na ang ating ekonomiya. Pero ang daming droga na ngayon, mga drug lord at buhaya lang ang yumayaman habang naghihirap ang ating bansa. Representative Kiko Barsaga ng 4th District ng Cavite, mga kabayan. Si Congressman Barsaga ng 4th District ng Cavite. Tama po ito bagsak na ang ating ekonomiya. Talaga naman po, bagsak na, pati piso mga kabayan. Pero ang daming droga na ngayon, mga drug lord at mga buhaya lamang ang yumayaman habang naghihirap ang ating bansa. Mga kabayan, tama, mga politikong buhaya. Isama na natin mga smuggler lord, di ba? Mga kabayan, at ito naman po ang balita. Pakinggan naman po natin, mga kabayan, ang balita po, mga kabayan, ng bilyonaryo dito po kay Barsaga. I-set up ko lang po, mga kabayan. Pakinggan po natin. Kaya nga po, mga kabayan, mula po nung sila po ang nanungkulan, ito pong binagong ang Pilipinas. Mahigit 3 taon, saan po tayo dinala? Puro po sa korupsyon. Hindi po sa pagpapaunlad ng ekonomiya ng Pilipinas. Hindi po nila layunin yan. Kasi kung layunin po ng mga politiko, mga kabayan, natuldukan ang problema ng bansa dahil nagawa po yan ni dating Pangulong Duterte na 6 na taon. Bakit sila hindi nila nagawa? Dahil nga po ang tinutukan po nila ay korupsyon umano at pamumulitika. Kaya never nilang magawa ang ginawa ni dating Pangulo. Hindi po ba? Kaya nga ipinatapon po ang dating Pangulo Dahil nga po isa rin po si dating Pangulong Duterte ang nagpapahayag ng ginagawa po nilang kabalbalan pagnanakaw sa ating bansa. Hindi po ba? Pakinggan na po natin ang bilyonaryo. Bagsak na ang ekonomiya pero laganap ang droga. Ito ang banat ni Congressman Kiko Barsaga sa kanyang Facebook post. Anya mga drug lord at buwaya lang daw ang yumayaman habang naghihirap ang bansa. Kasama sa post ng Congress Meow ang hashtag Death Penalty Bill. Nananatiling suspindido ang baguhang kongresista mula pa noong Disyembre dahil sa disorderly conduct. Yan ay bunsod ng kanyang naunang incendiary post sa social media. Yan po mga tambay, pinatotohanan po ng mainstream media na bilyonaryo na talagang yung post po ni Kiko Barsaga sa kanyang social media ay legit, totoo po. Nabagsak na ang ating ekonomiya, mga kabayan, pero ang daming droga, mga kabayan, at drug lord sa ating bansa na sila po ang nagsisiyaman, mga buhaya at mga polvoron lord. Hindi po ba? Kaya nga po tayo, mga kabayan, ay gustong-gusto na po natin, mga kabayan, na matupad at mangyari para po ang bansa naman natin ay makatikim naman po ng ginhawa. At ito naman po mga magnanakaw na ito, pati po ang mga pulburon lord, mga smuggler, ay matuldukan po at mapanagot sa batas. Hindi po ba? Lalong-lalo po ang mga buhaya. Kaya gustong-gusto nga po natin makabalik ang isang Duterte sa ating bansa. Pero hanggang hindi po nangyayari yan at kontrolado po nila ating bansa, lalong-lalo po sa kapangyarihan,
lalong-lalo po dyan sa Kongreso, sa Senado at sa House of Representatives. Pinaghaharian po, ayon na rin mismo kay Kiko Barsaga, naghahari po dyan ang tinatawag niyang crocodile farm umano. Napakarami daw po nila. Kaya nga po tayo, kanino na lang po tayo umaasa? Dahil wala po tayo kapag-apag-asa po sa mga men in uniform generals natin dahil sila po ay tulog na tulog umano, mga kababayan. Ang pag-asa na lang po natin ay yung tinatawag po na panalangin at wish ni Cara David, mga kababayan. Ano po ba yung wish at panalangin ni Cara David? Ito po ang gumakalat po sa social media na ginawan po ng AI, mga kababayan. Yan po, ayon po yan sa gumawa. Ako si Cara David, sino isusunod ko? I-wish lang ngayong 2026, mga kababayan. Yan, baka po ma-wish po dyan ang mga crocodile farm, mga tambay. At ang mga pulburon lord na naghahari po sa ating bansa at nagsisiyaman, mga kababayan. Hindi po ba? Kaya nga po itong si Kiko Barsaga, sa kabila po na siya po'y ginigipit, mga kababayan, gipit na po siya dahil talagang ang kanyang pagiging congressman ng 4th District po ng Cavite ay talaga pong siya po ay sinuspinde at napakarami po na mga buhaya dyan na sinasabi pong tutuluyan na nila umano. Tuloy-tuloy na po na hindi po makabalik daw yan si Kiko Barsaga sa Kongreso. Si Kiko Barsaga po'y bata pa. Kahit po hindi nyo paupuin yan ng 20 Congress, yan po ay pwedeng maupo sa Senado. Hindi po ba? Mga kabayan, at least kung may buhaya man sa Senado, 24 lang yon. Doon naman sa 24 na yon sa Senado, tsak naman pong walang buhaya doon kahit papaano. Hindi po katulad sa Kongreso, sa House of Representatives. 300 plus po ang congressman doon kasama party list. Gaano karami po ang mga buhaya ron? Excuse me po. Gaano po karami mga buhaya ron? Yung pumirma nga lang impeachment ng Vice President, 200 plus. Na sinasabi mismo ng kapwa nila congressman na nakinabang po at nabigyan po ng malalaking pabor. Katulad po daw ng mahigit 100 milyon bawat isang pirma. Ayon po yan mismo kay Toby Tiangco ni Representative o Congressman Toby. Hindi po ba? Napakarami pong buhaya dyan. At ito pong si Kiko, mga kabayan, totoo po lahat ng sinasabi niya. Dahil mismo po tayo nararanasan natin. Naranasan po natin ang napakalaking pagbabago. 3 taon pa lang po sila mahigit nanunungkulan o mag-4 na taon. Ano po ang nangyari? Samantalang kay dating Pangulong Duterte, katahimikan, kapayapaan ang ating pong naramdaman. Ngayon po, takot. Takot na naman po ang naramdaman natin dahil napakarami na naman po. Hindi lang po mga pulburon lord. Addictus, isang damukal. Mga kriminal. Lalong-lalo pa, nahandyan na naman ang mga makakaliwa na patuloy po na bine-brainwash po ang utak ng ating mga anak para po makuha po nila at sumapi sa kanila umano. Hindi po ba? At nahandyan pa po ang isang damukal na magnanakaw na mga politiko. Isang damukal na problema na naman po at nagbalikan at lumala at lumakas na naman po ang puwersa ng mga salot sa lipunan. Hindi po ba? Kaya nga po lahat po na nagpapahayag, katulad po ni Kiko Barsaga, hindi po ba, ay nagkakaproblema po sa ating bansa. Basta ikaw ay nagpahayag at nakita mo ang problema ng bansa, mga kabayan, sigurado na po yon. Bibigyan ka po ng problema nila. Dahil unang-una, kailangan po para sabihin na ikaw ay mapanatag ang iyong panunungkulan, lalong-lalo sa House of Representatives. Basta sumunod ka sa agos. Kung ang mga magnanakaw doon, ang mga nakaupo na liderato nila ay puro magnanakaw, kailangan po sumunod ka sa agos. Kailangan din magnanakaw ka rin umano para hindi ka magkaproblema. Hindi po ba? Kaya dito po mga kabayan, sana po mga kabayan, matauhan na po ang mga Pilipino. Matauhan na po tayong mga Pilipino. Sa susunod po,
mga kabayan, sa ating po mga distrito. Huwag na po natin tangkilikin ang ganitong mga klaseng politiko. Tumanda na po ang karamihan dyan. At kilala nyo po yan lahat, mga kabayan. Kilala nyo po sa inyong mga distrito ang nagsitanda na. Huwag na po kayong magpasilaw sa pera. Dahil pera din po natin yan. At kung hindi nyo naman kayang tanggihan ang pera na binibigay sa inyo, pwede naman po nyong kunin. Kaya lang, wag naman po ninyong iboto. Hindi po ba? Yan lang naman po tanging paraan eh. Huwag iboto. Kung ikaw ay susuhulan ng pera at wala kang magawa dahil sa hirap ng buhay, bigyan mo naman ng dignidad ang iyong pagkatao. Hindi ka dapat mabili ng mga walang ya at magnanakaw na politiko sa ating bansa. At dito naman po kay Kiko Barsaga, tiis-tiis ka lang Kiko. Tiis-tiis ka lang. Ang panahon naman ay lumilipas. At ang mga tao naman na gumagawa ng masama ay meron naman po hangganan yan. At dinatawag po ng ating mga kababayan, may karma yan. Kaya nga po ang pag-asa po natin ngayon ay yung mga wish ni Cara David. Dahil wala po tayong kapag-asa umano sa mga men in uniform generals natin, mga kababayan. Dahil nung panahon ni Erap, weteng lang ang issue, tinanggal si Erap. Dahil weteng, corruption daw po. Pero ngayon, isang damukalang korupsyon, pati mga congressman at senador involved, at lahat po halos ng ahensya ng gobyerno ay may korupsyon, hindi dapat tanggalin. Ganyan po katindi ngayon sa ating bansa. Dahil lahat po yata ay nabahagian ng maleta, mali-maleta. Yata, lahat yata sila ay nagkaroon ng maleta. Maliban lang po yata kay Kiko Barsaga, mga kababayan. At doon po sa mga hindi pumirma sa impeachment ng Vice President ay hindi rin yata nabahagian. Hindi po ba, mga kababayan? Yan po mga kababayan, laban la Kiko, at syempre sana ay lagi kang maingatan. Maingatan ka sa kapahamakan dahil ang mga binabangga mo ay mga matatanda na at sanay na gumawa ng kawalang-hiyan umano. Ingat-ingat ka. Ingat-ingat lang Kiko Barsaga. Malayo pa mararating mo, lalo-lalo sa politika. Kung ganyan ang iyong paninindigan, laging sa tama. Mabuhay ka. Thank you po sa mga nagusto po na ating tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga subscribers po natin. Mabuhay po kayo. Thank you po. Sa mga nagbibigay po ng komento, like, share, and subscribe. Maraming salamat po. At shoutout po sa mga nagbibigay naman po ng tulong, biyaya. Shoutout po kay Eric Hershaw ng Canada, kay Tatay Nick ng Canada, kay Balance Vision TV, Gay at Shena, kay Annie Jo, ako si Pilam, si Kingston ng Hong Kong, Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, at Baby Roman Ate Isa ng Cagayan. Thank you po mga kabayan. At ingat-ingat po kayo, lalo-lalo po sa inyo po mga paggawa. Maraming salamat po. At God bless po sa inyong lahat mga kabayan. Ingat-ingat po tayo at tiis-tiis lang po. Paalam. Bye-bye.